God's love is also expressed in His adopting grace. So this is part of the whole package of salvation that we have received when we were justified, or when we have been justified by God through Christ. And now we will continue on lecture 25, and that is of sanctification. This is the 13th chapter of our 1689 law. Ay tinatawag na art capital of the Philippines, at isa sa mga tanyag na makikita natin dito ay ang larangan ng pag-uukit o tinatawag na sculpture. So there we have Miranda na maraming mga sculpture, at isa pa sa mga hindi natin pinapansin ay mga sculpture sa bahay ng ating dating pastor, Pastor Jun Nava. So those are marks of being a resident of the municipality of Angono. At kung nakakita na po kayo ng live na sculpture, so when you go to Manila East Road, dito sa may bahagi ng bago mag-SM, kung galing ka ng Manila, so makikita kayo dyan ng mga wood crafts, at doon mayroong mga nag-uukit ng kahoy. So when you take a look at the work of this sculptor, sa tawag natin sa Espanyol at sa Pilipino, ay pag una pa lang niyang ginagawa, hinuhulmahan ng isang puno, ay hindi mo maintindihan kung ano yung gagawin niya. Hindi mo malaman kung ano yung gusto niyang maging disenyo, but the sculptor has his own vision sa kung ano ang gagawin niya sa kanyang hinuhulman. So when it comes to the doctrine of sanctification, it is like that. It is the work of God, who is, or which is, maybe unknown pa sa mga nakakakita, sa mga nakaka-witness, pero this is a work of progress, and it has its result at the end. So sanctification is the Spirit-led transformation of believers into Christ's image. So ating pinapaniwalaan, at dahil nakasulat na sa Biblia, ito ay sa pangunguna ng Espiritu, at binabago ng Espiritu ang mga mananampalataya patungo sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo. So we often hear of us being commanded to be Christ-like. And today we are going to understand it very deeply, though summarize and concise, what it means to be according or to be likened to Christ's image. At sa sanctification, it is both definitive. So when I say definitive, this is something that has been done instantly, once and for all. And aside from definitive setting, we also have the lifelong growth in holiness, which we simply mean progress. So let's hear from John Calvin in his Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 3, and Section 9. Therein he said, "For we dream not of a faith which is devoted of good works, nor of a justification which can exist without sanctification. Christ justifies no one whom he does not at the same time sanctify. These benefits are inseparable." So we will relate this sanctification to justification. There could be no true justification without sanctification. This is the importance of this doctrine. You are saying that you are saved, then you must be in the process of sanctification. Because without that, according to John Calvin and according to the Bible, which we'll witness later, is that these are inseparable benefits. Kaya nga sabi ko, ito ay isang package, na sa loob ng package ay maraming mga nilalaman, pero isa lang siyang package. At sa isang package na yan, kasama dyan ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus, at kasama rin yan ay ang sanctification. And when we look at the Tagalog word of sanctification, this is pagpapabanal. Hindi pagpapakabanal. Ang pagpapakabanal, personal pursuit of holiness.
personal pursuit of holiness. When we say sanctification, ginagawa sa'yo. Kaya pagpapabanal. Tingnan natin kung sanctification is the necessary fruit of justification, as those who are justified are inevitably transformed by the Holy Spirit. And we will look at Romans chapter 8, verse 30. If you have your Bible with you, open with me in Romans chapter 8, verse 30. This is what the Apostle Paul has said. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. So this is the sequence that cannot be absent. One item to another item must not be absent, or else there would be no real justification, sanctification, calling, and so on and so forth. Kung sinasabi din ng salita ng Diyos, yaong mga itinalaga, tinatawag. At yaong mga tinatawag, nililigtas o inaaring ganap. At yaong mga inaaring ganap ay niluluwalhati. Glorification there does not stand only to the doctrine of glorification. This is a combined sanctification and glorification. Malaman natin kung bakit. But let us hear from the statement of our very own confession of faith sa chapter 13 ng 1689 Baptist Confession. So this is what the paragraph 1 states. They who are united to Christ, effectually called and regenerated, having a new heart and a new spirit created in them through the virtue of Christ's death and resurrection, are also further sanctified, really and personally, through the same virtue, by His Word and Spirit dwelling in them. The dominion of the whole body of sin is destroyed, and the several lusts thereof are more and more weakened and mortified, and they are more and more quickened and strengthened in all saving graces to the practice of all true holiness, without which no man shall see the Lord. So that is a very important statement of our confession. Now let's give the definition. What sanctification is, or what is sanctification? Ito ang definition. Ito rin ang doktrina. Sanctification is the work of God's grace by which believers are renewed in the whole man after the image of God and enabled to die to sin and live unto righteousness. So let me translate it to Tagalog. Ang pagpapabanal ay gawa ng biyaya ng Diyos, na kung saan ang mga mananampalataya ay binago sa kabuuan ng kanyang pagkatao ayon sa imahe ng Diyos, at pinamagaling na mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. So, ano makikita natin dyan? Sanctification first is God's work. Diyan tayo magsisimula. Ang pagpapabanal ay gawa ng Diyos. Hindi mo gawa. Bagamat may bahagi ka, because this is synergistic in nature, may bahagi ka, pero hindi mo gawa at all. This is God's work. At mayroong renewal, pagbabago, transformation, if you like. There, binention din yung image of God. Yung imahe ng Diyos, larawan ng Diyos, at alin pa? Able to die to sin. We call it in theology as mortification of sin. And living in righteousness, this is what we call pursuit to holiness or personal holiness. Ngayon, paano ginagamit sa Biblia ang salitang sanctification? Kasi yung word na sanctification, matatagpuan na natin sa New Testament, hagiasmos, pero ang concept niyan ay makikita natin sa Old Testament pa lamang. So sa OT concept, ang makikita natin pagkakagamit ng mga salitang sanctification ay may idea ng setting apart. So when we say setting apart, ibinubukod. Binubukod
ay alam niyo yung nagbubukod. Inihiwalay mo mula sa iba ang bagay na gusto mong mahiwalay. Sa isang kanarsong kamatis, kung alam niyo isang kanarsong kamatis, kapag mayroon doon na isang nabubulok na, ay ihiwalay mo siya kaagad para hindi madamay ang lahat. So that is the idea of sanctification in the Old Testament. Now, may mga pag-uutos na kung saan nagmumula sa Diyos na kailangan may mga gawing paghihiwalay para gamitin sa Diyos lamang. Ang unang utos na makikita natin ay ang pag-oobserba o pagninilin ng Sabat o ng ikapitong araw. Basahin natin ang Genesis chapter 2 verse 3. Diyan inutos ang panginilin. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. So there, you cannot say, wala tayong makikita, God blessed Monday, God blessed Tuesday, God blessed Wednesday, God blessed Thursday, or Friday, or Saturday, kundi ang sinabing blessed, or ang ibang word ng blessed is sanctified, ay Sunday. Seventh day or Sabbath. Ang Sunday ay first day. Okay? Seventh day is Saturday. At ano ang ginawa ng ating Panginoon dyan, ng Diyos? Nagpahinga. Hindi dahil napagod, kundi, again, the idea there is He separated this very day, different from other days, exclusive use for resting. Hindi yung para sa Kanya, kundi para yan sa mga gagawin niya. Narito na, ang tao. Ikalawang, may idea ng paghihiwalay ay ang lumang tipang mga tabernakulo. At nakikita natin yan, ang tabernacle, sa Exodus chapter 40, verse 9 to 10. Let's open our Bible in Exodus chapter 40, and the verses are 9 and 10. Then you shall take the anointing oil and anoint the tabernacle and all that is in it, and consecrate it and all its furniture, so that it may become holy. You shall anoint the altar of burnt offering and all its utensils, and consecrate the altar, so that the altar may become most holy. So hindi siya holy in the first place. They're not holy in the first place. There is an idea of separating it exclusively for the Lord's use. Hindi mo siya gagamitin sa ibang bagay. Nakita ko ang isang post ng isang kapatid na iglesia na siguro napansin niya na pag weekdays ang church ginagamit ng kung sino-sino. Siguro meron silang mga may hawak ng susi, so weekdays nagagamit ang church ng ibang purpose. So nagalit tong pastor mo. At pagka nag-post siya at sinabi niya that the church chapel should only be used for worship and any other church activities. Kasi nga, may idea ng consecration at may idea ng sanctification. Ano ang sinasabi ng karamihan kapag nagagamit in impurities ang mga bagay na exclusively dapat ay ginagamit sa Diyos? Hindi mo na ginalang ang sanctity ng lugar. And take note of the word sanctity also comes from sanctification. Kaya akala nyo sinasanctify lang ang tao. Sa Old Testament may idea ng sanctification, all things that are used exclusively for worship. At yan ay tabernacle. Kaya gano'n yung tabernakulo, nandun yung tumatakbong mayor at nangangampanya. So, parang gano'n ang ginagawa. At ibinabawal ng salita ng Diyos. Gagamitin lamang ang puok panambahan sa pagsamba ng mga tao ng Diyos. Ibubukod yan upang maging banal.
Kaya kapag hindi ibinukod, ano ang ibig sabihin? Hindi banal. At mamaya pupunta tayo, ano yung sense ng pagbubukod naman sa tao? Dahil ito, mga gamit, mga lugar pa lang. At ikatlo, sa Old Testament usage ay yung bansang Israel. Ang bansang Israel ay ibinukod sa lahat ng mga bansa. At sa bangkay, Exodus 19 verse 6. Ganito ang ating mababasa. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Again, walang holy Jordan, holy United Arab Emirates. Wala tayong mababasang gano'n. Holy Philippines, holy Taiwan, holy USA. Kundi isa lang ang tinawag na banal na bansa. At yan ang Israel. At bakit siya tinawag na banal? Itinangi, ibinukod. Yun ang pagkakagamit dyan. Kaya sabi dito, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. So, binukod ang Israel. Nakita naman natin in history, gaano nila pine-preserve ang kanilang blood. Kaya kapag na-mix ka ng Syro-Phoenician, ay nagiging Samarian, hindi tinatanggap. Hindi katanggap-tanggap. Kaya kung nasaksihan nyo sa John chapter 4, yung merong Samaritan woman na kung saan ay nakaniig ng ating Panginoon, naintindihan niya ang distinction. You shall not speak to me because I am a Samaritan and you are a Hebrew. Pero kung tutusin, huwag ka mag-anak. Kung tutusin, di malayo sa isa't isa. Pero iniintindi nila ang purity. Once again, sanctity galing sa sanctification. So, ang punto ng pagkakagamit ng salitang ito sa Old Testament, lahat ng mga bagay na para sa Diyos, ibinubukod mula sa ibang gamit. Ito ang ideya ng kabanalan sa lumang tipan. Sa idea lang ng holiness sa atin ngayon, gumagawa ka, mabait, no? Mabait, hindi ka nagagalit, ganyan. It makes you holy. No. You must be separated. Separated from what? We will discover soon. Empty concept. Kung tawid tayo sa New Testament, kasi nasa Bible yan. So, New Testament, ang konsepto naman ng sanctification, kasali ang banal na espiritu. Ang mabasa natin when it comes to sanctification in the context of New Testament is that it is the work of the Holy Spirit in the believers making them holy. Dito, hindi na pinag-uusapan ang gamit, ang bagay, anong lahi mo, nasaan kang bansa. Kasi yan ang idea ng Old Testament, isn't it? Pero dito sa New Testament, subject sa tao. At may worker. Ang worker, ang banal na espiritu. Pero saan nakaugat? Nakaugat sa ginawang pagtutubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin sa mga Hebreo 10:14, by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Makita nyo, bakit binubukod ng tabernacle? Bakit binubukod ng templo sa Old Testament? Bakit binubukod ng bansang Israel sa Old Testament? Bakit ang pagsasanctify ay nakasubject sa mga bagay, sa gawain mismo, at hindi internally? Hindi internally, sa puso ng mga tao, mananamba noong panahon ng lumang tipan. Pero sa New Testament, makikita natin na ito ay nakasalig sa ginawa ni Jesus, na yung ginawa ni Jesus na yon, minagaling o perfecto niyang naisakatuparan lahat ng mga consecration and sanctification sa Old Testament. Kaya ganito ang mangyayari dyan. Yung dating templo na ibinubukod sa lumang tipan, ngayon, si Kristo na. Yung dating tabernacle na ibinubukod sa lumang tipan, ngayon, si Kristo na.
Yung sinasabing kingdom of priests and holy nation na nakasinsin sa physical Israel ng Old Testament, ngayon, si Kristo na at ang church niya. Dahil ang church pala ng Panginoong Hesus ang totoong Israel. Basahin natin ang Galatians chapter 6, verse 16. And as for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Take note. Take note. Whom the Apostle Paul wrote this letter? Sa church. Sa church ng Galatia. Diba? And he called the church the Israel of God. So, mas lumawak ang understanding ng sanctification sa New Testament because it is grounded in Christ's work and because of this finished work of the Lord Jesus Christ. What happened? Because of the finished work of Christ, there you have the Spirit's intervention. And what is the Spirit's intervention? He is the sanctifier. We are being sanctified by the Holy Spirit. Yung ginawa kasi ng Panginoong Hesus, i-observe niyo yung sarili niyo, mga kapatid. Nung sinabi mong ligtas ka na, nawala na ba lahat ng kasama ng ugali mo? Hindi. Di ba? Pero, ibig sabihin ba nun, hindi sapat ang ginawa ni Kristo? Sapat. Ngayon, ano ang ginagawa ng sanctification sa atin? Yamang niligtas ka na, unti-unti, progressively, alin? Hinuhulma ka ng Espiritu Santo na maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung maging totoong kamukha ni Jesus, kundi ang ibig sabihin kung ano ang paraan ng pamumuhay ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa, lahat ng kanyang mga pag-uugali, asal ay mapapasa binabanal. Kaya yan ang checker. Alright? When you get angry, ganito ba si Jesus? When you are embarrassing someone or anyone, is this something that Jesus has done on earth? When you are judging someone without verifying truths or facts, ganito ba si Jesus? Yan ang pamamaraan. Therefore, sanctification is necessary because we still have remaining sins. Those are justified. Walang problema doon. Walang problema doon. Pero, hindi ko ma-imagine ang langit na yung kagaspangan pa rin ng pag-uugali ng mga mananampalataya ay nandun. At yan, ang ginagawa ng banal na Espiritu, progressively, kaya nga sabi ng confession, farther. Doesn't matter if it takes too slow, maganda kung too fast, pero the idea there is that transformation in terms of sanctification is not a one-time event. It is an event that is happening every day. Pag ang Kristiyano nasa-sanctify every Sunday, what does it mean? He or she is not living out his or her Christian life during weekdays. Ito yung tawag ng mga evangelical.
Sunday Christians. May we not be found having that kind of behavior. So ano ang point ng ethnic concept ng sanctification? Ginagamit ang sanctification sa New Testament bilang gawa ng Diyos na gawing banal ang kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, ano ang naging development ng sanctification sa Old Testament at sa New Testament? Nasaan na po tayo sa dalawa? Nasaan na po tayo? Nasa Old Testament ba tayo? O nasa New Testament tayo? Siyempre, new, di ba? Wala na tayo sa old. Kung old, nasa old tayo, ang tawag pa rin doon new. Kasi wala pa yung bago talaga. So, we are in the New Testament. At ito po ang development niyan. Yung Old Testament sanctification, lahat yon external. Ano ibig sabihin ng external? Panlabas. Kaya pag sinabing kailangan malinis ka, literal na malinis ka. Sa damit, sa mukha, sa buhok. Kaya nga matindi ang pagtingin bago pumasok ang punong saserdote sa templo ng banal ng mga banal o Holy of Holies. Kinakailangan walang mancha sa kanyang damit, walang sinulid na naputol. Tayo dati pinapansin yun. Di ba yung overlap sa damit natin? Pagka may napiktak dyan, iniila natin gano'n, natadama yung buong kapag sira-sira na. Dati pinapansin yun. Bawal yun. Sa Old Testament. Ganoon katindi. Kasi lahat external. Lahat external. Hindi pinag-uusapan ng puso ng mga panahon na yun. Pero, pagdating sa New Covenant, ang sanctification, ang pinag-uusapan na internal spiritual transformation sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at sa pananahan ng banal na Espiritu. Sa atin makikita na lahat ng mga OT ceremonials, Levitical laws ay external. Leviticus chapter 20, verse 26. You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from the peoples that you should be mine. Verse 7. A man or a woman who is a medium or a necromancer yung nakikipag-usap sa patay na. Necromancer shall surely be put to death. They shall be stoned with stones. Their blood shall be upon them. Pinili ko lang yung verse na yan. Pero when you look at the whole chapter of chapter 20, lahat ng mga utos para maging banal, lahat panlabas. Huwag kang may kay halubilo dito. Ganto isuot mo. Ganto mga sasabihin mo. Lahat yung external yun. Kung tayo ilalagay sa teksto ng Old Testament, magagawa natin lahat yun. Lalo na kung may pera ka, may pambili ka lagi ng mga kambing, ng mga ox, ng mga para pang bayad sa mga kasalanan. Pero lahat naman yung types and shadows, lahat yun ay prefigure ng gagawin ni Jesus. Bakit hindi na natin siya ginagawa sa New Covenant? Because those laws, external laws, have been fulfilled and perfectly obeyed by Christ. And now, the kind of transformation that we are expected or that are expected from us or is expected from us is the internal transformation through the indwelling of the Holy Spirit. John chapter 17, verse 17. Let's have a look. This is the word of God. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Dito, tahasan ng ginagamit ang word na sanctification or
sanctify of course is a verb. It is an action word. Banalin mo sila sa iyong katotohanan. At ano sabi? Ang salita mo ang katotohanan. So saan na ngayon nasasanctify ang Kristiyano? Saan na ngayon nasasanctify ang mananampalataya? Sa salita ng Diyos. Huwag naman tayong magagalit kung bakit kaya sa Baptist may Sunday school na, may preaching na sa umaga, may preaching pa sa hapon, nagpe-prayer meeting pa, nagba-Bible study pa, ang dami-dami. Bakit? Dahil ang magpapabanal sa mga Kristiyano, salita ng Diyos. And that is the very reason why we are doing that, because we want our sanctification be so effective and as much as possible, what? Fast. I hope that is the desire of everyone here who loves the Lord. Maging masaya tayo sa isang iglesia na maraming pangangaral. Maraming pangangaral. Let's sabihin ko kayo ng isang magandang ilustrasyon. Maganda na itong ating lugar. Meron tayong humble place, very decent place. But there is a church there. Multiple churches who have a very fancy building, who have a pew on the ground. Maraming mga pew. Alam niyo yung pew, yung talagang upuan pang simbahan, yung pang-katoliko na may luhuran pa. Ganun dapat eh. At may air condition, malawak ang parking lot space. Very cathedral ang kanyang ambience. And there are lots of people. But what is their problem? Wala silang preacher. Wala silang pastor. And they are very desperate to wait for the seminarians to graduate, and they will pick people, men, to preach on their own. And I will tell you, my dear brothers and sisters, we don't have that kind of problem in ARBC. We have a lot of men. Hindi natin kailangan mag-invite from other church because we have a lot of men able to preach. At dyan pa lang, mayaman na tayo. Dahil ang issue ng iglesia, pagpapakabanal niya. At ano ang mabisang nagpapabanal? Salita ng Diyos na malaman ng mga tao at paano yun mangyayari sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. Ano sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 18? And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit. Umatras tayo sa verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Saan ka pinapalaya ng Holy Spirit? Pinapalaya ka sa kapangyarihan at impluwensya ng kasalanan. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit day to day sa atin, day by day. Anong ginagawa niya? Araw-araw, pinapalaya tayo ng banal na Espiritu sa iba't ibang uri o bigat ng kasalanan na ililista kaya natin ang mga kasalanan hindi na natin nagagawa. Na ililista kaya natin ang mga kasalanan na unti-unti nawawala sa ating sistema para ma-appreciate natin ang ginagawa ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos na ipapangaral, magkaroon tayo ng project na kung saan sa project na yon, inililista natin ang mga natitirang kasalanan na parati pa rin nating nagagawa at kung papaanong progressively ay napagtatagumpayan natin yan. Huwag kang tatanong sa New Year, hindi makakatulong yon. Ang mga New Year's resolution, nakalista lang sa papel yun, walang mangyayari doon. Pero ang Kristiyano, ang may totoong may kakayanan na gawin yon. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagpapabanal.
ng banal na Espiritu. Pag pinag-uusapan po natin ng sanctification, may iba't iba yung mukha. Merong sanctification na tapos na. Na parang tila, banal na pala ako. Sasabihin sa'yo ng kapatid, hindi, binabanal ka pa. Parehas tama. Parehas tama yun. Binanal ka na, past tense, binabanal ka, pag may nagsabi sa'yo, hindi ka pa banal. Tama yun. Yung tatlong yun, iba't ibang mukha ng pagpapabanal. Silipin natin. Si papel. Dito tayo guys. Medyo to sa Brother Mori, voyeurism, no? Masama yun, nanilit ha. Dito tayo, sa papel, no? Definitive sanctification. First, reference ng sanctification, ito yung ang mananampalataya, isang beses, one-time act where a believer is set apart for God at the moment of salvation. Ito ang idea nito. Sanctified ka na nung ikaw ay niligtas ni Kristo. Banal ka na nung ikaw ay niligtas ni Kristo. Teka, bakit? Akala ko ba progressive? Tama ka. Tama ka. Pero, may idea din na sanctification is something that is already or that has already occurred. Na nangyari na siya. Alin yun? Sa pamamagitan ng pagliligtas ni Kristo. Sa mata ng Diyos Ama, banal ka na. Dahil kay Kristo. Yun yung tinatawag nating definitive sanctification. Ang ibig sabihin, ang mananampalataya, may bago na siyang status. May bago na siyang estado kay Kristo. Binibilang na siya na banal dahil kay Kristo. Kaya ngayon, kapag lalapit ka sa Diyos, kaya ka natatanggap, bagamat makasalanan ka pa, kasi ang nagre-represent sa'yo, ang ating Panginoong Jesucristo. Another subject in theology, mediatorial work of Christ. Hanggang ngayon, si Jesus ay nag-mediate between a sinner justified by grace to God who is infinitely holy. Ganyan ang nangyayari. Every time that we come to God in prayer, it is the Lord Jesus Christ who is in the middle. Siyang pinakikinggan. Diba? Ganyan din sa korte. Ang kinakausap ng hukom ay ang abogado. Ang abogado kasi ang nakakaalam paano kakausapin ng tama ang hukom. Hindi ka basta-basta pupunta sa, alam mo yun, hindi ka pupunta sa korte parang marites dyan sa compound nyo o sa kung ano. Ganito ang nangyari, ako nakita, marami akong testigo. Hindi ukubra yan sa loob ng korte. Dahil may order, may legal terms. Kaya nga sa Congress, sabi ng mga congressman na hindi lawyer, huwag na kami kausapin tungkol sa batas. Ba't kayo nandyan kasi? Kasi kayo dyan. Yan ang bubote yung mga ino. So, 1 Corinthians 1:2. Bago pa tayo mapunta sa kung saan. 1 Corinthians 1:2. Ito sinasabi, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified. Take note of the word sanctify here. It's past tense. Yeah? Nangyari na. To those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. So anong ibig sabihin po niya, mga kapatid? Meron kang assurance na. Dahil sa lahat ng nire-require ng Diyos, technically, legally, tapos na, banal ka na dahil kay Kristo. Right? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus. Hebrews 10:10. Lahat naman yan nasa Bible. Kaya pag may nagsabi, hindi, nangyari ng sanctification. Ay hindi, progressive. Ay hindi pa nangyayari. Lahat yun, tama yun. Pero titignan natin kung paano siya pagkakasunduin.
10:10 ng Hebrews. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. At tignan nyo, nakakabit kay Kristo lagi kapag past tense ang gamit ng sanctification. Kasi ang tinutukoy dyan ay ang pagsasubstitute sa atin ni Kristo. Tapos na siya eh. Si Kristo tapos na siya sa kanyang proseso ng sanctification. Namatay na nga, nabuhay na nga eh. And now, He is facing the God of heaven and earth on your behalf. He is representing you. Kaya, ang totoong vicar of Christ, hindi Papa ng Roma. Ang banal na Espiritu. Totoo bang may naging kapalit si Jesus sa lupa? Meron! Sino? Ang banal na Espiritu. Yan ang sabi ni Christ eh, I will send you another helper or comforter who is able to teach you all things. Kaya ang Holy Spirit pala, nagtuturo din. Hindi naman nagsasalita, parang tuturo. Ginagamit ang Word. Kaya ano ang sanctification ulit? Gagamitin ang Word ng Holy Spirit, mapapakinggan ng mananampalataya, sabay itutulak ang mananampalatayang gawin yun. Galing, di ba? So, pwede kang masanctify, hindi ng church. You'll answer that in your own. Number 2 is progressive sanctification. Progressive. Pag sinabi ano gusto ng progress? Nagpapatuloy. May pagpunlad. Di ba? Dati kubo lang, ngayon high-rise building na. That's progress. Diba? Dati pastor nakabike, ngayon nakamontero. Progress. Diba? Progress yun. Pero nakaka-question lang, no? So progressive sanctification, this is the ongoing, lifelong process. Baka maliin nyo, kung napakabait naman ng church at binigyan ng kanyang elder, walang problema doon, di ba? Ang saya nun. Pero yung questionable, wala namang ganong initiative yung church, di ba? Pero yan ang problema kapag malaki yung church, tapos may absolute control sa monetary ang elder. Kaya hindi naman ito something na utos ng Bible, pero by way of ethics, kung maaari, ina-avoid natin ang elder na mayroon siyang control sa monetary. Kasi, parang ano yun eh, parang tukso na 1 inch apart lang ang layo. Kaya, gano'n. Naintindihan naman yan ng lahat ng mga elder ng mga Reformed Baptists. At alam niya ethics na yan. So, depende rin ng sitwasyon. Baka mamaya sobrang liit ng church, wala nang ibang pwede talaga. Depende sa kasunduan ng iglesia yun. Kung gaano nila kakilala ang isa't isa. Pero ba't maaari sa isang established church at ordered church, tayo ay isang established church, ay meron tayong kakayanan na mag-provide ng mga officers for each task na kung saan ay delegated para sa ganun gawain. So, progressive sanctification, ito yung nagpapatuloy at habang buhay. Ano po ibig sabihin ng habang buhay? Habang buhay. Habang buhay ka. Diba? Yun ibig sabihin. Lifelong process, habang buhay ka, nagpapatuloy ito, lumalago ang kabanalan. Diba? Dati, ang prayer mo, umaga lang, pero dahil lifelong process, natututunan mo rin magdasal bago matulog, at bago kumain, di ba? Huwag naman maging ascetic na kada inom ng tubig doon. Salamat po sa tubig, no? Talagang nuknukan ng lahat na lang ay pinag-pray, di ba? Makikipag-usap lang ay pray muna tayo para isang-tipay ang usapan natin. Naku, hindi akma. So, sumobra. So, ang gumagawa nito, ang banal na Espiritu. 2 Corinthians 3, verse 18. Buksan po natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Kung sabi ng Panginoon, nabasa na natin. No? From one degree of glory to another. What does it imply? An idea of progress. The idea of ongoing transformation. Kaya pwede mong sabihin yan sa isang kapatid na maaaring hindi ka naunawahan. Kapatid, isang bagay yan. Yan na-open mo. Kapatid,
pasensya ka na. Isang bagay yan na hanggang ngayon, ipinagpipit na mababa. Say it in a very humble and meek way. Para ma-remind din siya, oops, you are forgetting that we are still on our way of progress. Sanctification. Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. This is not something na gagawin mo yung kaligtasan mo. Kundi, ligtas ka na work out on it. Yun ang ibig sabihin niya. So, work out on it. Ibig sabihin, yung salvation mo, palaguin mo. Pero paano daw mangyayari? Verse 13. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Yung mga Armenian kasi, pag binasa yung verse 12, hindi nila tuloy ng 13. Nandun lang sila sa, work out your own salvation. Asan yung mga Calvinist na yan? Nasa verse 13, marugtong, di mo pwede pag-iwalin. For it is God which worketh in you. Sabi ng old translation, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His own pleasure. Hindi lang isip, kundi sa mismong gawa, ay may paggawa ang Diyos. Kaya sabi, work out your own salvation because you have God who works in you. Kaya pwede ipanumbag sa Kristiyano. Ano ang pinaggagawa mo sa buhay mo bilang Kristiyano? Ba't ka napunta yan? Ikaw ba si sister, ba't ganyan ang itsura mo? Ba't ka dyan nagtatrabaho? Diba? Kung bumababa ka dyan sa scrapper, ang dami dyan mga nightclub. Makita mo si sister na doon, isa sa mga nag-iintay ng customer. Ba't ka na dyan? Diba Christian ka? Pakinggan mo siya. Pero that's the point. Pag naging baliktad, regressive sanctification, regressive ang kanyang attitude at character, this is a matter of question. Now, don't base your judgment sa degree ng sanctification na baka mamaya na nagbabackstage lang pala yung Kristiyano, nasa isip ko na agad, reprobate. Pinamalita ko pa sa iba, yung siya nakita ko na reprobate na. Hindi ko ganun yun. Ang sanctification ay lifelong process habang buhay. Kaya hanggat hindi pa patay, wala kang karapatang magsalita. Hindi mo siya pwedeng sabihin na sa impyerno siya pupunta. Buhay pa yan. Hindi ba napapansin minsan pag nagre-reboot ang computer, makikita mo ang progress ng percentage? Sa una, ang bagal, di ba? 1, ang ilang segundo, 2. Pero pag more than half na, biglang ang bilis mapunta ng 100. Ganyan ang fluctuations ng sanctification. May time na mabagal, may time na mabilis. Paano po bumibilis? Sanctify them in thy truth. Thy word is truth. Pag ang Kristiyano, natatagpuan lagi na nakikinig ng salita ng Diyos, kasama ang mga anak ng Diyos, maganda ang nila, sanctification. Di rin lahat. Meron, gusto lang ng academic excellence. Yung bang magtunog matalino siya sa mata ng mga Kristiyano. Pero walang desire sa internal change. So, ang progressive sanctification, mga kapatid, hindi ka bibigyan ng kabiguan. Pag nagkamali ka ngayon, huwag mo isipin katapusan mo na. Kung ikaw man, kapatid ko, kahit sino sa inyo, kahit ako, ay magkaroon ng pagkakataong kahiyahiyang kasalanang nagawa.
always remember that sanctification is a progressive event. Which means, when you fell, rise up, continue thou to walk. Ano bang destination ng Kristiyano sanctification? Maging kamukha ang ating Panginoon sa Kristo. Yan ba goal mo? O baka maging kasing galing na ni R.C. Sproul. R.C. Sproul is not Jesus Christ. So, huwag natin siyang i-duplicate. Kahit sino pa na ating iniidolo. Pwede mo maging kaboses kasi kung doon ka natuto, pero to say na ito rin siya ang modelo, no. Kahit yung mga nasa Bible, bukod kay Jesus Christ, they are good examples and good model, but your model is Jesus Christ. Because other people in the Bible models Him. Ano sabi ni Paul? Imitate me as I imitate Christ. Kaya sabi ni Paul, pwede mong gayahin. Bakit? Kasi ang ginagaya ko si Jesus. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, may bata kang kabuntot-buntot sa'yo na batang Kristiyano, kung ano nakikita mo sa akin, gawin mo. Kalumyero ka naman. Di ba? Manggagancho ka, manloloko ka, hindi ka nag-aano ng tama. Paano mo pagagayahin yun? Makakarinig pa tayo ng preacher na ganito. Mga kapatid, itong tinuturo ko, yun ang gawin natin. Yung nakikita niyo sa akin, huwag niyang gayahin yan. Ang lakas ng apog. Kayaya. Ang ganyan. Ayaw ka pa-disiplina, di ba? Ganyan ang mangyayari. Kaya ano ang punto? Huwag mabigo. At huwag panghinanalo. At mas lalo huwag niyong mag-isip na hindi na ako magsisimba. Kahiyahiya ang ginawa ko. Dapat ang nasa isip, mas lalo ko siyang kailangan dahil nagkamali ako. Kailangan may malawak na pangunawa ang church sa ganyang bagay. Baka kasi mamaya ang church, kapag may nabalitang itong si kapatid, may ginawang ganito, paglayo ang gawin. Kaysa pagtanggap at pagyakap, pagsasabing, sa biyaya ng Diyos ay tutulungan ka namin. Iiwas ka namin. Mga kapatid, yan ang progressive sanctification. At last, ultimate sanctification. Ano po yan? Equal sa glorification. Dito matatapos ang sanctification. Kailan? Dalawa. Kapag namatay ka, o kapag naabutan mo si Jesus na babalik. Pagdating yan, kung ang sanctification mo 63% pa lang, matik siyang 100 pag glorification. Diretso. Ang swerte siguro ng magiging Kristiyano ngayon, tapos bukas rapture na, diba? Ang bilis. O yung dying thief sa cross. Na ora mismo nung araw na yun, na siya'y nanampalataya kay Jesus, completed din. Kaya sabi ni Christ, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi ba na-kompleto sanctification nun? Na-kompleto yun nung bumikit ang matanong. Sabi pa nga ng mga theologian, hinatid niya lang sa langit. 3 araw ang biyahe, bumalik at nabuhay. Ating Panginoon. Pero toong dinala niya yun. Pangako ni Kristo. Kung paano nangyari, huwag na natin alamin. Hindi na sinabi eh. Pero may totoong paghahatid. Kapag namatay ka, kapatid, may susundo sa'yo. Hindi lola mo, mama mo, tatay mo na naman tayo. Kundi, ang ating Panginoon sa Kristo. Kakasamahin ka sa langit. Kaya maganda po ang final stage of sanctification, of glorification. Nangyayari ito kapag nag-resurrect ang mga believers. Sila ay magiging completely free from sin at conform to the image of Christ. Ano ang punto? Kaya ang sanctification ay parehong ginawa ni Kristo sa krus na dinedeklara yung mananampalataya. Ito yung definitive sanctification at ongoing process ng pag-grow sa holiness. Ito yung progressive para maging experiential ang aspeto ng sanctification. Now, ano ang application ng ating pag-aaral? Siyempre, meron yan eh. Simple lang. Mortification of sin.
dahil ikaw ay nasa process ng sanctification, ang trabaho po natin mga kapatid, na ibig nating trabaho, alin? Abay, pumatay tayo ng kasalanan. Ang sanctification po kasi, synergistic in nature. Pag sinabing synergistic, tulungan. Nagtutulungan ka at Diyos. Hindi dahil kailangan ng Diyos ng tulong, kundi binigyan ka niya ng ability, so gawin mo na yan. Gawin mo na yan. Yeah? Ang tao ay responsable sa kanyang personal holiness. Kaya ito ay intentional, active process of putting sin to death, lalo na sa mga particular na sinful desires at actions na nananatili sa Kristiyano kahit siya'y naligtas na. Kaya, ang proyekto natin mga kapatid, i-specify natin yung mga specific sins na nagagawa natin. Yun yung ipaproject mong mawala. Ako, kahinaan ko, yung makakita ko ng ice cream. So, manong nagsusorbetes, gusto ko bilhin lahat. Kasalanan niyo, glutton niyo, di ba? So kung ang kasalanan mo ay may pagkain, kahit anong pagkain na nalalantakan mo kaagad, so ililista mo yun, di ba? Kung ang kasalanan mo, makita ka lang ng babaeng maganda, di ba? Sa iyong isip ay nakahubo siya. So yan. Hindi na mo, pag-pray mo, araw-araw paano siya mawawala. At ang pakikisama sa mga kalupunan ng mga binabanal na kagaya mo at kagaya ko, nagpipigil sa gumawa ng kasalanan niya. Dito ba sa simbahan, gagawin mo yung kasalanan ba? Hindi. Napipigilan kang gumawa ng kasalanan. Bakit? Nasa lupon ka ng mga binabanal na kagaya mo at kagaya ko. Kaya ano na lamang ang mangyayari sa isang taong hindi pinahahalagahan ang pagpupulong ng mga mananampalataya. Nakita ko doon sa National Geographic, pulutong ng mga zebra. Yung mga kabayong wild na parang may stripe ng mga preso ng Amerika, di ba? So, nahiwalay yung isa doon sa lupon. Nilantakan agad ng mga hyena. Doon na naman yan. Bakit? Kasi, nag-iisa ka na. At mas lalakas ang kapangyarihan ng iba. Ganyan po ang mangyayari mga kapatid. Kaya sana po ay ating intindihin ang ating mortification. At ang mortification, hindi lang pagpipino ng mga external action. Paano naman kung mag-isa ka na? Di ba? Pinipilit mong maging pino sa mata ng mga tao. Mataba ng tao ang basihan para ikaw ay banalin. Isang mata lang yung basihan. Mata ng Diyos. At sa mata ng Diyos, pati ang hindi nakikita sa iyo, nakikita sa atin. Yun ang ating i-place. Yung mata, omniscient eye, na nakakita ng lahat. Mga kapatid, ang pinaka tinutumbok dapat ng ating mortification, puso. Or more technical, yung mga sin on the mind. Kasi, hindi naman mapuput into action ang sin without it started on the mind. Kaya may plano, ang akyat bahay, kala ba, biglang napadaan lang, ganda ng bahay, akyatin ko nga. Siyempre, yan ay pinagplanuhan. Kaya kung pinagpaplanuhan natin ang ating kasalanan, kumbatan din natin ang pagpaplano ng pagpatay. Tuwing kailan ba ako nahuhulog sa kasalanan to, ganito ko siya iiwasan. Kapatid, magsuot ka ng tamang damit. Pag ako'y napupunta sa church at nandiyan ka, nagkakasala lang ako. So, hindi mong gawin niyo. Para mapaalalahanan ng kapatid na maaaring hindi naman talaga tama ang kanyang pananamit. Huwag mo sasabihin,
Christian ka na, bakit ganyan ka mag-isip? Walang rapist kung walang rape. Ganun ka, ganun sabihin mo. Hindi! Gawin yung pareho. Magbihis ka ng tama, ikaw, huwag yung masama isip mo. Kasi it works in both ways. Dahil parang naman ko yung binabanal. Pag sumaway ka ng isang taong nagkamali, huwag kang magtutunog parang ikaw sanctified na rin. Kaya nga ang tamang comfort, ako rin, ay natutukso sa ganyan. Yan ang tamang counseling. Pagkaroon ba, kapatid? Ba't mo ginawa mo? Hindi ko inaasahan gagawin niyo. Hindi ka not helping. It doesn't help. Huwag ka na lang magsalita. Kaya sometimes pati ang counseling ay pinag-aaralan ng seminary. Why? Because sometimes maybe your intention is right, but when you put it into words, it becomes wrong. Kapatid, naiintindihan kita. Pero kung nalaman niya rin sinasabi ko, sira ka. Di tama, no? Di tama. Kaya, sa mortification, sabi ng Galatians 6:1, ikaw na spiritual, mas malakas, tulungan mo ang mahina, pero mag-ingat ka din. Baka ikaw din. Si kapatid, broken heart. Lumapit sa'yo. Opposite sex ka. Broken heart din. Kunin ba? Sige. Mahal kita kapatid. Ikaw na nga dito. Ikaw din, naulog. Bukas makalawa, mabalta ng mga churches ko. Bago na. So, ano ang practical implication mga kapatid sa ating pagkatapos? Mortification, it leads to a life that is increasingly free from the dominion of sin, at ang ebidensya niyan ay ang paglago ng katwiran, pag-ibig sa Diyos, at pagiging masunurin sa mga utos ng Diyos. Ito ay kasangkapan ng mga mananampalataya na kung saan sila ay nagiging mas kawangis ni Jesus at mas nagiging malayo sa sanlibutan. Ganun pala yun. So, kapag may nadadagdag, may nababawas. May nababawas. Pag lalo kang mas nagiging kamukha ni Jesus, mas lalo kang nagiging malayo sa itsura ng sanlibutan. Hindi sanlibutan na lahat ng nandito, ibig sabihin yung kasamaan ng sanlibutan. Nawawala na yan sa atin. Na kahit Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, it looks like you are who you are when you are on a Sunday. Yung bang pagsasabi natin sa kapatid na God bless you, nasasabi ba natin sa mga hindi mananampalataya during Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? The way we speak to each other, is that still the way we speak to other people during weekdays? So those are also matters of our project of mortification. And I will challenge you, brothers and sisters, uphold the balance between grace and effort. Do not rely too much on grace. Everything is God's grace. Bahala ng grace, grasya ng Diyos. Basta kayo nakaupo rito, titingnan ko na lang kung paano unti-unti magiging mabuti. Hindi ganun siya. Uphold the balance of grace and effort. Pagdating po sa usapin ng sanctification, mag-e-effort ka na dito. Kaya pag pinag-uusapan natin ng sanctification, medyo less ang ating pag-e-emphasize sa salitang gawa lang ng Diyos or grace. Grace siya, pero ine-emphasize din natin ang need of work. Kaya, i-balance natin yan at iyakin natin na individually, bilang ikaw o ako, at bilang church, tayo magkakasama, ay pare-parehong nagpupursu ng holiness na nakaayon sa katotohanan ng Biblia at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gamitin natin lahat yan. Kaya, mga kapatid, may sanctification ka individually. May sanctification din ang church corporately. Kaya dapat alam din ng church sa kabuuan, saang area siya nagkakasala. Every time, kaya natin ginagawa yan. Every Lord's Supper.
particular sins na ginagawa natin as church ay para hindi na maging mahirap kung ano yung pinrich, yun na, di ba? Kung ang pinrich ay ang mga Kristiyano, judgmental, at yung Panginoon, ang kasalanan namin, masyadong judgmental. Ganun kaagad, naka-reflect. Di ba? Kung ililista natin yan, gaya natin si John, lahat ng kalye sa sanlibutan, di kasya sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa natin. Kaya, particularly kung ano yung pinrich, at sa area tayo guilty, yan yung ating ginagamit na confession, or prayer of confession. Napaka-importante yan, mga kapatid. Huwag na huwag kakanin ng tinapay na walang lebadura at katas ng ubas kung hindi ka nakikisa sa iglesia sa paghingi ng tawad. Baka mamaya, sinasabi nung nagpiprit ng pastor, makatatawarin po kami, Panginoon, sapagkat kami po ay mga mapagpaimbabaw. Tapos nasa isip mo, sila yun, totoo yun, totoo. Ikaw! Hindi, tingnan nyo yun ba? Ikaw yun. Tayo yun. Lahat yun. Yan ang corporate sanctification. Mas nagpapatibay ng individual sanctification. Pwede mo ba masanctify ako nang walang corporate sanctification? You answer that with yourself. Paano tayo na-sanctify? Sanctify them in the truth. Thy word is a truth. Saan po natin narinig yung truth? Sa church. Sa church. Ngayon, pag hindi naman ng church ang isang Kristiyano, masasanctify ba siya? You answer that in yourself. Hindi ako magsasabi. Kayo magsasabi yan. Para makita natin ang importance at emphasis ng sanctification individually and corporately. Any question? Sister Sally.